Hey guys! Mahilig ka rin ba sa kasaba? Naku, kung mahilig ka sa kasaba ay gawin mo itong bibingkang kasaba. Napakasarap po nitong gawin sa kasaba at ito po ay hindi natin kakailanganin ng oven dahil gagawin po natin ito or lulutuin po natin ito sa kawali. So tara, samahan nyo na ako magluto. So ngayong araw nga po ay gagamit po tayo ng kasaba. So ito po ay bale dalawang haba po nung kasaba. Hindi ko na po ito naipakilo, basta dalawang haba po ito ng balinghoy. So, ito pong ating balinghoy ay after po natin mabalatan at mahugasan, ay atin po itong kakadkarin. So, ayan, yadya din lamang po hanggang sa matapos nyo pong kadkarin lahat yung inyong binalatan na balinghoy. Then, after po nyan, tayo po ay magsusukat ng kinadkad na kasaba. So, bale, ngayong araw po, ang gagamitin po nating damay ng kasaba ay 2½ cup na grated kasaba. So, ito po yung ating gagamitin ngayong araw. So, dito po sa isang malaking tasa ay naglagay ako ng 2½ cup na grated kasaba at naglagay rin po ako dyan ng evaporated milk, condensed milk, at ito pong ating tinunaw na butter. So, bali ito po ay 3 tablespoon na butter at maglalagay rin po tayo dito ng isang itlog at syempre po yung ating asukal. 1/2 cup po inilagay ko dyan pero pwede nyo pong adjust yan. Depende po sa tamis na gusto po ninyo. So, haluin lamang po mabuti hanggang sa mag-combine mabuti po lahat ng ating mga sangkap na inilagay dito sa ating gagawing bibingkang kasaba. So, ayan. After po nating mahalong mabuti ay maglalagay din po ako dito ng 1/2 cup na grated cheese. Ito po ay isa sa magpapasarap dito sa ating gagawing bibingkang kasaba. So, ito po ay hahalo-haluin na lang natin and isa-set aside muna. Then, dito po sa ating kawali na paglulutuan ay naglagay po ako dyan ng dahon ng saging. So, ito po ay akin ng nilaib or dinarang sa apoy para lumambot po itong dahon ng saging. Then, saka po natin ilalagay yung ating pinaghalo-halong mga sangkap dito sa ating niyadyad na kasaba. So, after po nyan, ito po ay ating lulutuin sa mahina lamang pong apoy para hindi naman po mabigla ang pagkakaluto at sure na lutong-luto po itong ating kasaba. So, sa una pong side nitong ating kasaba ay lulutuin po natin yan ng 40 minutes. Then, after 40 minutes po, ay kailangan rin po nating lutuin itong kabilang side nitong ating bibingkang kasaba. So, ito po ay aking nilagyan ulit ng dahon ng saging. Then, ito po ay ating babaliktarin para mas maluto rin po yung isang side ng ating bibingkang kasaba. So, para even po ang pagkakaluto dito sa ating bibingkang kasaba. So, ito po yung aking lulutuin din sa loob ng 40 minutes sa mahinang apoy lamang. Then, after 30 minutes po, ito tinanggal ko yung pinakang dahon ng saging sa ibabaw kasi magkakadkad po ako dyan ng keso. Pero yun naman po ay optional na lang. Pwede naman pong wala na nun. Pero kung gusto nyo po na mas ma-cheesy yung inyong bibingkang kasaba, lagyan nyo rin po niya. Napakasarap po kapag nag-add pa po kayo niyang keso. Pero kagaya nga po ng sabi ko, yan po ay optional na lang. So, ito po hahayaan ko pa sa loob ng 10 minutes. So, ayan, after 40 minutes sa kabilang side, then 40 minutes din sa kabilang side pa ng ating bibingkang kasaba ay luto na yung ating bibingkang kasaba. Napakasarap niyan mga mamshi at para hindi na rin ito nalalayo dun sa kasaba cake. Yun na rin po yan. Pero yung pong way ng ating pagluluto ay kagaya po ng sa bibingka. Kaya ito po ay aking tatawaging bibingkang kasaba or kasaba bibingka. So, kung nagustuhan mo po ang ating recipe ngayong araw na kasaba bibingka ay gawin mo na rin ito. At kung ikaw ay hindi pa naka-follow dito sa ating page, ay paki-follow nyo na rin po itong ating page na Chaexy Sandoval. Thank you for watching!